Kasi ang dami kong pinagdaanan this past few months and this past few weeks ay medyo mas matindi po talaga mga kapatid because I'm almost dead. Wala ka naman makausap dahil wala kang kaibigan dito. Wala kang pamilya. Kakapalan mo na lang yung foundation. Parang hindi halatan malungkot ka. Sa Pilipinas kahit bahay ko po, parang masaya. Hello guys! Welcome to my channel, Del Canalis Vlog. Alam niyo po mga kapatid, every time na ma-admit ako sa hospital or every time na alam kong may procedure ako na medyo delikado mga kapatid, naisip ko, kainin ko na lahat kasi hindi naman natin alam kung gigising ka pa o hindi na mga kapatid ba. Medyo emotional pa ako kasi ang dami kong pinagdaanan this past few months and this past few weeks ay medyo mas matindi po talaga mga kapatid because I'm almost dead. Okay? Yung ma-hospital ka na alam mo namang uoperahin ka na, alam mo namang pwedeng hindi ka na magising, medyo okay lang yun, di ba mga kapatid, kasi may pag-asa ka pang magising. Pero yung na-aksidente ka na akala mong delikado, yung ma-aksidente ka pala mga kapatid, alam niyo ba mga kapatid na tatrabaho na sana ako sa Monday. Pero nung kahapon, nung nagising pa ako, yung kalahati ko po dito ay sobrang sakit. Hindi ako makahinga, hindi ko mayangat yung yung balikat ko. Kasi may problema po kasi yung aking lungs. Yung aking lungs po may nakita ng fibrosis na ibabayopsy nga. Tapos nang dahil siguro sa impact dahil siguro doon sa impact mga kapatid ng aking pagka-disgrasya. Kasi syempre na halos malumping talaga yung aking sasakyan. Sumabog yung dalawang airbag, yung sa katawan at saka yung sa paa. So, medyo delikado po yung aking medyo muntik na po talaga tayo mga kapatid. Kasi bukas, i-admit na naman ako para doon sa aking lung procedure. So, kainin na natin lahat. Oh. Alam niyo ba ito mga kapatid na kasaba siya? Kasaba cracker. Ano daw? Kasaba cracker daw sinabi ko. Kasaba chips ko. Hanggang mamayang gabi, hating gabi pa ako yung kumain. So, kainin na natin lahat. Anong pwede natin kainin? Kanina nagluto ako ng pinulang manok. Yung asawa ko busy sa kakausap ng anak ko. I love you sila ng I love you para yung magsuka. Nag-request po talaga ako sa asawa ko na pwedeng bilhan ako ng ganito marami. Actually, marami ka doon. Ito ang pinakabolito ko sa lahat. Kainin natin yung puro mga matatamis. Hindi naman tumukbang. Sinabi ko lang na kakain ko. Mahirap din kasi mga kapatid na panay punta mo sa doktor. Kakapalan mo na lang yung foundation para hindi halata. Para hindi halata, malungkot ka. Wala ka naman makausap dahil wala kang kaibigan dito. Wala kang pamilya. Yung asawa ko busy sa kanyang pinagkababisihan. Ako naman ay busy ako dito sa aking YouTube. Sinabi ko sa kanya, kunin mo na yung desktop. Kasi hindi na ako sasali sa mga grupo-grupo. Bahala na lang kung sino lang yung susuporta sa akin. Oo. Sabi ko yan, idagdag mo na dyan sa collection mo. Sabi niya, baka daw next week ay ilalagay niya doon sa opisina niya. O diba, generous ako din. Alam niyo mga kapatid, yung tunay ko talagang pangalan ay generous. O, kaya, generous. Yan naman po mga kapatid, inilabas ko lang yung aking nararamdaman. Ikaw, wala naman ako makausap. So, buong YouTube industry na lang yung aking kakausapin. Ayan.
sometimes, maganda rin yung sinabi, maganda rin yung YouTube, ano, kasi mayroon tayong sinala, mayroon tayong lalabasan ng ating hininga. Kasi, pag nag-post tayo sa Facebook, sabihin agad OA ka. OA ka, eh ma-OA pa naman ako. Eh, panay pa naman ako ng panay ng post sa Facebook. Eh, maraming nag-react. Kasi isipin agad nila na sila yung pinaparinggan. Eh, kung kasi naman sa'yo yung sapatos, edi, isintas mo na. Diba? Pero mga kapatid, wala ka naman pinapatamaan. Ang sinasabi mo lang naman, yung nararamdaman mo, diba? Yung asawa ko, pag sinasabi kong ganito mga pinto, sabihin na ganito asawa ko. Habang buhay daw tayo. Makakaramdam daw talaga tayo. Minsan mga kapatid, naisip ko, bakit yung puso ko parang bigla lang umiiyak? Ano bang dahilan? Bakit ako umiiyak? Ay, bakit naiyak yung puso ko? Umiiyak yung puso ko? Kasi, sa Pilipinas, kahit bahay ko po, parang masaya. Dito, kahit mansion mo, naku, hindi ka naman masaya. Naku, meron nga ako dating kakilala. Malaki lagi ang bahay. Palipat-lipat nga sila ng bahay, pero malaki lagi ang nililipatan nila mga kapatid. Maganda yung mga gamit. Pero hindi siya masaya, nagkasakit. Nagkasakit dito sa Amerika. Bumalik ng Pilipinas. Ayan. Kahit umakit-akit lang siya ng buhay, masaya naman siya doon. Ayan. Pero, kung nandoon lang din ako sa Pilipinas, masaya ako. Kung nagkasakit ako, wala namang padoktor sa akin. Wala mag-aalaga sa akin. Dito, wala nga akong kaibigan, wala akong kamag-anak, pero pag nagkasakit naman ako, pati naman ako doktor. May nagpapadoktor sa akin. May nagdadala sa akin na doktor. Kaso lang, syempre, iniisip mo din minsan na paano pag hindi ka na magising? Kung linggo-linggo ka naman nasa ospital. Nakakaiyak mga kapatid, di ba? Linggo-linggo ka naman nasa ospital. Akala ng mga tao, dahil nasa harapan ka ng kamera, lagi mo nag-upload, masaya ang buhay mo. Hindi nila alam, malungkot talaga ang buhay mo. Hindi nila alam na, akala nila mayaman ka. Kasi naka-makeup ka, naka-leather jacket ka, hindi nga lang itim or brown tulad ni Coco Martin. Dahil naka-Mercedes-Benz ka, malaki yung bahay mo sa pintuan, hindi nila alam na entry level ka lang dito sa Amerika. Hindi ka naman talaga mayaman. Yung sasakyan mo, kalahati utang. Dito po sa Amerika ay lahat utang. Yung bahay namin, hindi ko alam kung tapos na binayaran, basta alam ko utang dito. Kasi wala akong alam. Nakatira lang po ako mga kapatid. Minsan, sabi ko sa asawa ko, tingnan mo sila, tingnan mo sila, binibigyan ng mga asawa nila ng mga rosas. Sabi ng asawa ko, magkano ba ang rosas? Sabi ng mga $20. $20. Bahay mo, magkano? Sasakyan mo, magkano? Iba yung bahay, iba yung sasakyan, iba yung flowers. Siyempre, iba yung flowers, mga kapatid, iba mga girls. Diyan sa lalabas ng papa. Aking sa loobin kasi. Yung hospital na naman ako bukas. Parang ang lukot ng buhay. Ang lukot ng buhay, mga kapatid. Imagine, sa hospital ka walang magbabantay sa'yo. Kasi bawal bantay. Bawal bantay kasi, di ba? Dahil kagaya ng ating mundo ngayon, itong ating mundo talaga, bakit na ganito? Yung mga tao nga hindi magkasundo-sundo, yung mga mikrobyo pa kaya. Ayan o. O sige mga kapatid, yun naman po mga kapatid ko, hindi mo na gusto reklamo nyo man kung hindi naman, ewan ka lang. Please subscribe po kayo mga kapatid. Salamat. Bye! Yung asawa ko busy sa kanyang pinagkababisihan. Ako naman ay busy ako dito sa aking YouTube. Sinabi ko sa kanya, kunin mo na yung desktop kasi hindi na ako sasali sa mga grupo-grupo. Bahala na lang kung sino lang yung susuporta sa akin. Sabi ko yan, idagdag mo na dyan sa collection mo para dumami yung pera mo. Akin itong laptop na lang. So, sabi ko sa kanya na yan. Sa kanya na yan. Kaya, sabi niya, baka daw next week ay ilalagay niya doon sa kusina niya. O diba, generous ako din. Alam niyo mga kapatid, yung tunay ko talagang pangalan ay Generous. Generous. Excuse me. Generous. Kaya, Generous. Generous. I love this one. Tostitos.
Ayan. Yan na mga kapatid, inilabas ko lang yung aking nararamdaman. Tutawa naman ako makausap, so buong YouTube industry na lang yung aking kakausapin. Ayan. Sometimes, maganda rin yung sinabi, maganda rin yung YouTube, ano, kasi mayroon tayong sinala, mayroon tayong lalabasan ng ating hininga. Kasi, pag nag-post tayo sa Facebook, sabihin agad OA ka. OA ka. Eh, ma-OA pa naman ako. Eh, panay pa naman ako ng panay ng post sa Facebook. Eh, maraming nagre-react. Kasi isipin agad nila na sila yung pinaparinggan. Eh, kung kasi naman sa'yo yung sapatos, edi, isintas mo na. Diba? Pero mga kapatid, wala ka naman pinapatamaan. Ang sinasabi mo lang naman, yung nararamdaman mo, diba? Yung asawa ko, pag sinasabi kong ganito mga pinto, sabihin na ganun asawa ko. Habang buhay. Habang buhay daw tayo. Makakaramdam daw talaga tayo. Minsan mga kapatid, naisip ko, bakit yung puso ko parang bigla lang umiiyak? Ano bang dahilan? Bakit ako umiiyak? Ay, bakit maiyak yung puso ko? Umiiyak yung puso ko? Kasi